Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Hebreo, chapter 3, verse 12 hanggang 14. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas sa ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Now, verse 19 po, maliwanag kung ganoon hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. And then sa Hebrews chapter 4, verse 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ng balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. The cure for unbelief. Ano po bang nagagawa ng kawalan ng pananampalataya? Dahil po sa kawalan ng pananampalataya, ang tao po hindi niya mai-enjoy ang inilaan ng Diyos para sa kanya. At yun po ang naging kwento ng mga Israelites. Nung sila po ay hindi nanampalataya, nung sila ay pinangakuan ng Diyos na sila ay makapapasok sa Promised Land. At ang sabi ng Biblia, dahil diyan, ang kanilang kawalan ng pananampalataya ang nagbigay ng pagkakataon upang hindi nila ma-enjoy what God has already provided for them. So ang unbelief po ay kalagayan ng isang puso at dinidescribe po yan sa pinasa nating mga talata. Kung tawagin ang ating mga puso ay sinful and unbelieving heart. So ibig sabihin may problema po pala ang puso ng tao kapag siya ay hindi nananampalataya. At ito ay nagmamanifest in two ways. Unang-una po sa pamamagitan ng ignorance dahil hindi natin alam ang salita ng Diyos, kaya hirap na hirap ang taong manampalataya. O sabi sa Matthew 22 to 29. At marami sa atin ang ganyan. Just by simply being ignorant of the Word of God, ay nagkakamali tayo sa buhay na ito because we do not know the Scriptures. Pangalawa po, nagmamanifest po yan yung tinatawag na hindi po tayo fully persuaded sa mga pangako ng Diyos katulad ng mga Israelites. Kaya kahit narinig po nila yung gospel o yung mabuting balita, sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 2, hindi nila ito na pakinabangan. At sayang naman po ang dami sanang bagay na nailaanan ng Diyos para sa kanila sa Promised Land pero hindi nila ito napakinabangan at sa loob ng 40 taon nag-wander po sila sa wilderness at ang nakapasok lamang sa henerasyong yon ay si Joshua at si Caleb. Ngayon, para po natin tutularan si Joshua at si Caleb, kailangan ay maging malaki po tayo. We must grow big in the Word. Yun lang po ang solusyon. Ang cure for unbelief. Ang una-una po natin kasing problema, pagka tayo po meron itong unbelief ay yung pabago-bago po yung ating isip. Sabi po sa James chapter 1 verse 6 to 8. No? Hindi po tatanggap sa Panginoon yung taong pabago-bago ang isip. Kaya sa Book of Proverbs chapter 4 verse 20 to 23 ay nagpaalala po ang salita ng Diyos. Ganito po dapat nating gawin. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo'y ikiling sa aking sinasabi, huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay ukit ng mabutit malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugang kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So dito po pwede pala natin pag-ingatan ang puso natin na kung saan nasabi rito ang buhay po natin ay bumubukal mula sa ating mga puso. So paano po natin pag-iingatan? Paano po natin maiwasan yung sinful, unbelieving heart? Sabi rito, huwag nating hayaang mawala sa paningin natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, keep them in the midst of your heart. Kaya napakahalaga po na marunong dapat po tayo mag-meditate ng Word of God. Lagi po natin ito paulit-ulit na babasahin kahit nabasa na natin. Yun po ang meditation.
Pangalawa, matuto po tayo ng scripture memorization. Mag-memorize po tayo ng mga scriptures. Kasi po, doon po tayo makakahugot ng lakas sa panahon na kailangan natin ang tulong ng Diyos sa ating mga problemang pinagdadaanan. Alala niyo po, Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4 ay ang kino-quote po niya sa kanyang mga sinasabi laban kay Satanas ay pawang mga salita ng Diyos. Paano niya po nagawa yun? Kasi po puno po yung kanyang puso ng salita ng Diyos. At makikita nyo even ang mga disciples po, ay puno po ng salita ng Diyos ang kanilang puso. Kaya naiko-quote po nila yan sa kanila po mga sinulat sa New Testament. Ganon din po dapat po tayo. Kailangan natin mag-meditate at mag-memorize ng Word of God. Pangalawa po, kailangan po matuto tayo mag-confess ng Word. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, as we believe, we have to confess it. Yun po ang spirit of faith. Sa diwa ng pananampalataya, pwede nating sabihin yung ating pong pinanampalatayanan. Ano po yung sasabihin natin? Kung ano po yung mga pangako ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Kaya doon po sa Matthew chapter 21, verse 21 to 22, sabi ng Panginoon, kung kayo'y nananampalataya, pwede niyong sabihin sa bundok na ito lumipat sa dagat. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Na mapapalipat ba natin talaga literally yung bundok? Ibig sabihin lamang po noon, walang mga bagay na imposible po kung tayo nananampalataya. At walang obstacle sa buhay, walang hadlang, walang problema if we just know how to use the Word of God against that problem. Pwede nating i-confess ang mga pangako ng Diyos. Literally po, i-confess natin at ito'y aangkinin natin upang itong mga problema at hadlang na ito sa ating mga buhay ay umalis. So again, makikita nyo po, pagka tayo po ay nananampalataya sa Diyos ay hindi tayo nadadaig nitong unbelief. At ang unbelief po, yan ang talagang nakapagpapalayo sa atin sa Diyos, sa kanyang mga salita. So kailangan po, we must grow big in the Word. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang lubusan po tayong mapagpala, tayo po ay lumakad, makinig, sumunod sa kanya pong salita. God bless you.